5 taon na sa kulungan ang journalist na si Frenchie May Cumpio kasama ang mga aktivistang sina Mariel Dumiquel at Alexander Abinguna dahil sa mga gawa-gawang kaso. Kabilang sa mga isinampang kaso kina Frenchie at Mariel ang terrorism financing kahit mga affidavit ng di umanong rebel surrenderies lang ang basihan nito. Nitong January 29 lang, ibinasura ang parehong kaso laban sa Leyte Center for Development Incorporated o LCDE, isang non-government organization na nagbibigay tulong sa mga magsasaka. Naabsuelto sila sa terrorism financing dahil ayon sa korte, hindi sapat na ang mga statement lang ng alleged rebel surrenderies ang ihahaing ebidensya. Isa sa mga surrenderies daw na tumestigo laban sa LCDE si Alma Gabin. Tumestigo rin siya sa kaso laban kina Frenchie at Mariel. Ngayong 2025, isang journalist na naman ang hinainan ng terrorist financing complaint, si Deo Montesclaros, isang staff ng Pinoy Weekly. Ang binabalita ko ng mga panahon na ito na ibinibintang sa akin ay yung usapin ng dayuhang pagmimina at ang paglaban ng lokalidad. At ang terror financing, ibinibintang nila to para sabihan ng mga journal na kapag ikaw ay nag-uulat ng mga usapin na nasa grassroots, hindi intimidate ka nila at haras ka nila para hindi mo na may ilathala ang usapin at takutin ka nila. Tungkulin ng mga mamamahayag na isiwalat ang katotohanan sa publiko. Bakit nga ba nakakabahala ang pagsasampa ng terrorism financing cases sa journalists? Yung ganitong weaponization of the law na ginagamit sa Pilipinas to silence journalists at saka yung magkaroon ng chilling effect sa mga mamamahayag. Ang atake sa isang media ay atake sa kaibuturan ng demokrasya ng bansa at sa press freedom itself. Dagdag ng karapatan, mga kasong may kinalaman sa terorismo rin ang ginagamit para gipitin ang mga humanitarian at non-government organizations. Sapat na dahilan na raw ito para ibasura ang terror laws. Kulang na kulang yung serbisyo para sa mamamayan na ang nangyayari dahil sa terrorism financing, pagkakaso sa mga development workers terrorism financing ay nawawala o pinagkakait pa sa kanila. So, ibasura anti-terror law, yung mga kaso ng terror law at terrorist financing sa mga aktivista, development workers, journalists at buwagin yung NTF-ELCAC.